Kung si Sara Duterte ang presidente, ang Speaker of the House mo niyan si Pulong, malamang si Baste ay DILG Secretary. Then 2034, magro-rotate lang sila. 2040, magro-rotate. Hanggang kay Kitty yan. Iikot-ikutin nila yan. Alam niyo ba kung ano nakikita ko dito sa patay gutom na sundalong kanina ito? Takot. Dahil sa dami ng kasalanan ginawa mo at ginagawa mo pa rin sa mga Duterte, kaya nagkakaganyan ka. Nag-hallucinate ka na. Kung ano-ano nang nai-imagine mo, kung ano-ano nang sinasabi mo. Nasisira na ang ulo mo. I think kailangan mong kumain ng maayos. Kailangan mong magpahinga. Matulog ka. Masyado ka nang nininervyos. Takot na takot ka. Akalain mong hanggang kay Kitty Duterte, umabot na yung imahinasyon mo, yung hallucination mo, nag-hallucinate ka, Trililing. Magpahinga ka. Akalain mo, si Kitty Duterte, nasali na rin dito. So sa bandang huli, si Kitty Duterte ang sugo, ganun. My God! Trililing ha, i-remind lang kita tungkol dyan sa House Speaker na sinasabi mo, no? Na kung magiging presidente si VP Sara sa 2028, si Pulong ang magiging Speaker of the House. Kundi ka ba naman talaga gago? Alam mo ba nung naging presidente si PRRD, maraming nagsuggest, maraming sip-sip, maraming gusto na gawing House Speaker, itong si Pulong. Pero anong sabi ni PRRD, pag ginawa nyo yan, magre-resign ako bilang presidente. Hindi sila ganid sa power. Ganid sila sa serbisyo. Yan ang gusto nila. Matakaw sila sa serbisyo sa bayan. Pagdating sa malasakit at serbisyo, dyan nila pinapakita kung gaano sila katakaw sa serbisyo para sa bayan. Naiintindihan mo ba yun? Assuming for the sake of argument, naging presidente na si Sara sa 2028 at gawin niyang Speaker of the House itong si Pulong at maging DILG Secretary itong si Baste. What is wrong? Ano kinakatakot mo? Diba? Obviously, ikaw rin ang nagdadala lahat ng ginagawa mo. Ikaw rin ang aani lahat ng mga tinanim mo. Takot yan eh. Kasi alam mo lahat ng kasalanan mo. Lahat ng mga kasinungalingang pinagagagawa mo para lang maitumba ang mga Duterte, ikaw mismo ang nakakaalam kung ano-ano ito. Kaya ganyan na lang kalaki ang takot mo up to the extent na nasisira na ang ulo mo. My God! Kumain ka ng sapat, kumain ka ng gulay, hayop ka, tapos matulog ka. Magpahinga ka. Wala nang laman ng utak mo magmula nung basti din ka ni PRRD bilang vice-presidente, kundi ang magigante. Putang ina, nakakatakot ka. Wala ka bang pamilya? Hindi ka ba sinasabihan ng asawa at mga anak mo? Wala ka bang kaibigang matino na nag-a-advise sa'yo na tama na? Wala namang naniniwala sa yung hayop ka. Tumakbo ka ngang mayor eh, hindi ka nanalo. Tapos ngayon nag-uumipal ka, nag-e-endorso ka pa ng iboboto naming presidente sa 2028. At ang masaklap dito, putang ina mo, harap-harapan mong tinatraidor ang Pilipinas sa pamamagitan ng pakikipag-picture-picture mo, pag-epal-epal mo sa ICC. Diba? ICC, we are no longer part of that ICC. Hindi na tayo under jurisdiction ng ICC pero nasan ka? Dati kang sundalo, putang ina ka. Tapos ikaw mismo ang nagtatraidor sa bayan. Hayop ka, kumain ka, magpahinga ka, matulog ka. Putang ina, nasisira na ulo mo. Concern lang ako sa'yo dahil bilang Pilipino, concern ako sa kapwa ko Pilipino. Ganon, kago putang ina to.